Guys! Hello everyone! Kumusta kayo? Ako nga pala si Sheila, isang Buholana, ug nandito na ngayon sa Pampanga kasi dito ko natagpuan ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Oops! Guys, hindi po kami dito nagkakilala, kundi sa Bohol po. At sa video nating ito guys, hayaan nyo po muna akong magkwento ng konti sa buhay ko nandito na ako sa Pampanga. Yes guys, ikikwento ko po sa inyo yung mga karanasan ko sa buhay ko nung nandito na ako sa Pampanga. At guys, yung lulutuin ko nga pala ngayon ay isang opo. Yes po, opo. Yes guys, as ito po ay nabili ko po nung nagsimba kami nung Sunday doon po sa merkado. Alam nyo ba guys, na sobrang mamahal po talaga dito yung mga bilihin, mga gulay, mga prutas, mga isda, karne, sobrang mahal po as in mahal. Nung pagdating ko dito sa Pampanga guys, is nanibago ako sa presyo ng gulay, ng isda, yan. Kasi guys, doon sa Bohol is hindi naman yung ano doon guys is mura lang yung gulay doon. Tsaka yung yung isda, mura lang, yun yung mga mura doon. Kasi nga, syempre malapit kami sa dagat doon, 'di ba? Ang gagawin ko nga pala dyan sa opo guys, ay gigisahin ko lang siya sa bawang, sibuyas, kamatis. At ang ilalagay kong pangsahog guys is yung shrimp. Tatanggalin ko lang yung ulo niya, and then ihiwalay ko yung katawan. At yung balat at ulo naman ay didikdikin ko. At yung magiging sabaw niya, yun po yung pagiging sabaw natin dyan sa opo. Yung baga yun yung magiging sahog natin sa opo. Yan lang guys, gigisahin ko lang din siya and then magluluto lang din tayo ng chicken para meron tayong fried chicken. Yan na yung tanghalian natin. And then guys, balik tayo dun sa kwento ko na karanasan ko kung bakit ako, guys, hindi naman na yun talaga yung dahilan na para matuto tayo. Kasi nga, pag may asawa na tayo, kailangan talaga natin matuto magluto at matuto sa lahat ng mga gawaing bahay. At, of course guys, ikakwento ko pa rin sa inyo yung karanasan ko, yung hindi pa ako marunong masyadong magluto ng pagkain. Kasi guys, dito sa Pampanga is ano talaga nila yung pagluluto, yung mga tao dito is masasarap talaga silang magluluto. Masarap sila magluto pagdating sa merienda, sa basta pagkain, as in the best talaga sila dito. At alam nyo ba guys, yung isa sa nagpapasarap sa kanilang pagkain is kumpleto sila ng sahog at hindi nila tinitipid ng sangkap yung pagkain nila. Kaya sobrang malinam na, masarap, yun, kaya ganun. Kaya, dapat kumpleto ng sangkap, kumpleto ng mga, kumpletos ricados, kumbaga. Yes, guys. Dapat kumpletos ricados para isa yan sa technique kung bakit masarap yung mga pagkain nila dito. Kasi nga, sila yung the best sa mga pagdating sa food. And then guys, habang tinatanggal ko yung ulo ng pusit, ng pusit naman, ano ba yan, ng shrimp, yan, tatanggalin ko yung ulo at saka yung balat, yun na yung didikdikin ko. At tuloy na tayo sa kwento ko guys. Kwentuhan ko lang kayo ng konti lang. Yes guys, kwentuhan ko lang kayo ng konti sa buhay ko na para sa akin is sobrang sakit. Pero, sabi naman sa iba na okay lang yun. Pero para sa akin kasi is sobrang sakit. One day kasi guys, bago pa ako dito sa sa Pampanga, nakatanggap ako ng hindi magandang comment hindi para sa akin para sa akin hindi maganda. Ganun po. Para sa iba, hindi naman masyado masakit. But para sa akin is masakit. Kaya, ikikwento ko muna dito para masarap magkwento ngayon. Masarap magkwento ngayon habang nagluluto ako. And then, nagvo-voice over lang ako guys. Kasi nga,
Habang nagluluto kasi ako, malakas yung music sa kabila, and then meron ding nag-iiyakan na bata. Kaya, ayun guys. Isang araw guys, karanasan to ha, bali past na to. Kumbaga tapos na pangyayari, but still, kung nasasaktan ako, but unti-unti naman guys, natatanggap ko na hindi talaga ako marunong magluto. But ngayon guys, hello, syempre guys, natutunan yan, no? Lahat ng bagay is natutunan. Kaya, watch out ka, charot. Yes guys, ayan na oh. Nadikdik ko na yan siya ng bongga. And then, pipigain ko yan siya guys. And then, yun yung gawin nating, kumbaga, yung sarsa. Magdagdag na ng ano yun guys, lasa. Yan guys, dito ko lang din natutunan yan ha. Kaya, alam nyo guys, yung mga compliment ng ibang tao, isa rin yan sa ano yan, isa rin yan na maganda rin na may maibigay sila na hindi magandang ano sa atin ng salita para mas porsigihin pa nating matuto. Alam niyo ba guys, minsan ako naluto dito ng sinigang na baboy. Sa totoo lang kasi guys, hindi talaga ako marunong magluto, as in hindi talaga guys. Kasi dati, yung mga adobo ko, ginawa kong sabaw. Yes guys, totoo yan, hindi talaga ako marunong magluto. But, unti-unti ko din naman natutunan yan. Yes guys, habang tumatagal ako dito sa Pampanga is, yan, natutuwa akong magluto. At sobrang thankful din ako. Sobrang thankful ako sa asawa ko kasi panghinaan man ako ng loob, mawalan man ako ng energy, andyan pa rin siya. Lagi niya akong pinupost na kaya kong gawin lahat, na kaya kong matuto lahat, kaya kong matutunan lahat ng bagay. Of course guys, tuloy sa kwento. Isang araw kasi guys, nagluto ako ng sinigang na baboy. Hindi ko makalimutan yon kasi first time kong naranasan na may manghusga sa akin. At sobrang sama ng pakiramdam ko noon kasi tanghali nagaya yung mga pamangkin ng asawa ko, nagaya sa akin na alam mo yun guys, magtong it's ba? Maglaro kami. And then, ayun, kasi nga bago lang ako dito, kaya, yun, para daw hindi ako mainip sa buhay, inaya nila akong maglaro. And then, ayun, suddenly guys, ay kumain yung, hindi na lang natin pangalanan, kasi, alam mo na guys, kumain siya, and then, hindi niya nagustuhan, kasi, sobrang asim daw, at hindi daw ako marunong magluto, etc. Sobrang nasaktan ako Alam mo guys, yung kasi, yung tipo ba na yung maganda sana kung sasabihin ng in the good way daw na yung magko-complain ka na hindi maganda yung luto mo, sana ganito gawin mo, ganyan. Pero hindi guys yung nagdadabog siya, as in tinapon niya yung pera na nasa lamesa namin, tinapon niya, at tumataas yung boses niya, na akala niya guys na yung katulong ka, as in yung katulong ka niya na pagsasalitaan ka niya na hindi daw maganda yung luto mo, hindi masarap, maasim, ganyan. As in, ang dami niyang sinasabi guys. As in, sobrang na-shock talaga ako guys. At andyan yung dalawang pamangkin ni Jolie na nakita nila kung paano siya magsalita, paano siya magalit, na akala mo yun guys, na yung parang, yung katulong ka niya, na obligasyon mong pasarapin. Of course guys, kasi pagka
hindi ka talaga marunong, as in, syempre, okay lang sana na sasabihin mo ng magandang way ba, magandang way na pagsasabi, yung parang ma-accept mo pa yun. Pero hindi yung parang nagwawala siya na parang kasalanan mo na hindi masarap yung luto mo, kasalanan mo kung bakit nagluto ka ng ganyan na hindi naman masarap. Tapos parang, alam mo yung pakiramdam na parang katulong ka na, alam mo yun guys, yung as in talagang sobrang, yung time na yun as in sobrang talagang ang tagal ko talagang nakalimutan yung, yung pangyayari yun na nagwala siya sa lamesa namin. As in, tinapon niya yung pera na nandun sa gitna kasi nga naglalaro kami guys. At doon siya nagwala sa lamesa namin na para bang ang laki ng kasalanan mo. As in, sobrang, syempre nabigla yung mga pamangkin ni Jolly noon. As in guys, pero hindi ko na lang pangalanan kung sino yun. But, at sa ngayon guys, is medyo matagal naman na isang taon na guys. Pero yun, nakwento ko lang sa inyo at gusto ko lang din ikwento sa inyo yung mga karanasan ko na yung ganong pangyayari. And then, as in talaga sobrang nagpabago ng buhay ko noon na sobrang nasasaktan talaga ako. As in, sinabi ko sa asawa ko na gusto ko nang umuwi, na hindi ko kaya yung ganito, na as in guys, na parang na-depress ako, na yung, alam mo yun guys, yung parang mabigla ka na parang meron ka palang obligasyon na hindi mo alam na obligasyon mo pala yan, obligasyon mo pala to, na as in guys, sobra akong nasaktan nun. But anyway, nagpapasalamat din ako kay Lord kasi nga kahit ganun yung mga pangyayari, unti-unti ko din naman na realize na hindi ako dapat magpapadala sa mga ganun lang. Yes, kasi lahat naman ng bagay is matutunan mo. Kaya ngayon guys ay nagpapasalamat ako kay Lord na unti-unti kong natutunan kung paano magluto. And then kaya sa lahat ng mga katulad ko na mag-aasawa na hindi marunong sa gawaing bahay, sa gawain na pagluluto, yan, yun, tuloy lang ang buhay kasi lahat naman ng mga bagay is mapapag-aralan natin. But anyway, ngayon guys ay isang taon na ako dito sa Pampanga, and then unti-unti ko na rin natutunan ang pagluluto, natutunan ang lahat ng gawain ng bahay. Kaya sobrang thankful ako sa Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Sobrang thankful ako sa asawa ko na kahit minsan hindi siya nagsasawa na ano ako, i-comfort ako pag nasa oras ako ng panghihina. Kasi guys, nung time talaga na yun guys, yung mga pangyayari na yun is parang nagkaroon ako ng trauma, parang nawalan ako ng gana. Yes, sobrang malaking epekto sa akin yung pangyayari na yun, na yung parang nagwawala siya sa harapan ko. Parang ano, alam mo yun guys, yung parang na-trauma ka na parang nasasabi mo sa sarili mo na ang hina mo, ang duwag mo kasi nga hindi mo kaya magluto, hindi mo kaya to, yung simpleng gawain lang pero hindi mo pa alam. Alam mo yung ang laki ng impact sa sarili mo na parang nagkaroon ka ng trauma. Parang kaya nung time na yun talagang gusto kong mag-give up, gusto kong umuwi ng Bohol, gusto kong umatras. Parang ayoko nang ganito, ganyan. As in, sobrang alaki ng impact sa akin yung time na yun. Yung pagkakamali ko na hindi ako marunong magluto. And then, thankful ako guys kasi nga, yung asawa ko is kahit sa oras ng paghihina ko, andyan siya palagi na
Kaya guys, malaking bagay talaga pag nag-aasawa kayo is yung marunong umintindi yung magiging pangasawa nyo, yung magiging asawa nyo. Darating ang panahon na matutunan ko din lahat ng mga gawain, lahat ng, alam mo yun guys, yung pagluluto, lalo na sa pagluluto kasi guys, kasi sobrang ano sila dito sa pagkain guys, sobrang sensitive. Yan. Then, basta guys, sobrang ano, sobrang nasaktan ako nung time na yun, kaya nagkaroon ako ng depression, na parang nagkaroon ako ng trauma. Alam mo yun guys, na parang nabigla ako, na hindi ko ni-expect na dahil lang sa pagkain, merong taong isang magwawala dahil hindi masarap. Parang ganun ba guys? Kaya nagkaroon ako ng trauma, nagkaroon ako ng, parang na-depress ako noon. Parang sobrang dinidibdib ko kasi yun guys eh. Kasi first time kong alam mo yun, yung nakaupo ka lang sa lamesa, tapos itatapon yung pera na parang nagwawala siya. Oo guys, yun. Kaya sobrang na-trauma ako nung time na yun. Kaya ilang buwan din akong nagsasuffer sa pagkakaroon ng trauma, pagkakaroon ng sakit sa yung parang ang bigat-bigat sa loobin mo kasi hindi ka pwedeng magsalita kasi nasa ibang lugar ka. Kumbaga, may nagsabi sa akin na dapat magpakumbaba daw kasi nga sampid lang daw ako sa lugar kung saan ako ngayon. Kaya sobrang, alam niyo yun guys, yung parang masakit, but kaya mong ipaglaban kasi andito yung taong mahal mo. Kaya, yun, nagsabi sa akin na kailangan magtiis. Yes guys, kaya wala tayong choice. Kaya sobrang thankful din ako na unti-unti na nawawala yung sama ng loob ko. Kasi, yan, kaya malaking tulong yung magpe-pray tayo palagi at hingi tayo ng guide ni Lord. Kasi si Lord lang po talaga ang nakakaalam sa bawat oras natin dito sa buhay natin. Ayan guys, sobrang OA ko na ngayon. Sobrang OA na yung pagkikwento ko, no? Yes guys, totoo yan. Medyo OA pero totoo yung karanasan ko na yun, natotrauma ako dahil, alam niyo yun, yung magwawala lang dahil hindi masarap yung luto mo. As in, ayan guys, patapos na tayo sa pagluluto natin at yung kwento natin is, ang ending nun guys, nung kwento natin is, kumbaga yun yung nanglalait sa akin ay ginawa ko siyang daan para magpursige akong matutong magluto at magiging masarap yung luto ko sa araw-araw kasi nga ayaw ko na nahusgahan pa. Kaya kakain na tayo ngayon ng masarap. Salamat nga pala guys sa mga nakinig ng kwento ko at salamat din po sa mga nag-subscribe. Patuloy nyo po sana akong panoorin sa darating pa na mga videos ko. Bye bye guys! Thank you for watching. God bless us!